Sakto mga kababayan yung description. Parang bucket list ng isang vlogger, travel vlogger mga kababayan, na kailangan talaga na mag-travel para sa kanyang content. O, di ba? Kinarir mga kababayan ni Sara ang pamamasyal kung saan-saan na bansa. Kaya maniwala kayong simple lang ang buhay ng mga Duterte. Kayang-kaya nilang gumastos. Doon nga po sa kaso niyang impeachment case niya. Kinuha ni Sara 16 man battery of lawyers, defense team mga kababayan, na ang sabi sa mga kumakalat na balita, itong si Fortun, ang acceptance fee daw niyan 20 million. Matindi. Yan ang kumakalat na balita based sa mga previous niya, tulad ng Ampatuan case. Kaya lang yung Maguindanao massacre, Ampatuan case, talo, nakulong si Ampatuan. Tingin ninyo, dito sa battery of lawyers, sa impeachment case ni Sara Duterte. Kasi po, ang totoo, lalabas at lalabas ang totoo. Kasi may kasabihan po tayo dito sa amin sa Bicol, daing tagong hilom na daing nabubulgar. Nothing concealed which shall not be revealed. Biblical po siya. Or hidden which shall not be made known. O di ba? Kahit pa napakagagaling na mga abogado, pag ang defense po nakabase sa kasinungalingan, magkakrambol yan mga kababayan. Di ba? Hello po mga manoy, mga manay, mga tugang. Kumusta po kamo? Ako giraray po ang sendong amigo. Hindi sa satuyang vlogging si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So, ngunyan po, pag-iristoryanta ining paglayas na naman po ni lumakwat sa na naman po si Sara Duterte, papuntang Australia. Sunod-sunod po, statement. Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip, glad pang personal po, to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne. Thank you. Talagang loging-logi po tayo. Sayang talaga yung pagboto ko. Sana tinuloy ko na lang na ibinoto. Nagbago kasi yung isipan ko mga kababayan. Kasi sabi ko nga, si Sara Duterte in-endorse ni PBBM, nag-unit team sila. Ang kandidato ko sana si Tito Sen. Kaya lang sabi ko, parang matatalo man lang si Tito Sen. Anyway, yun ang in-endorse ng ating Pangulo. Iboboto kong presidente si PBBM. Sinama ko na rin po si Sara. Kaya lang sayang, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sub sa trabaho. Before siyang umalis papuntang Japan, mga kababayan, nasikaso muna niya yung mga dapat bigyang priority. And in fact, ang magandang balita po mga kababayan para sa ating mga mag-aaral, ibinaba pa yung dating 20% discount para sa pamasahe sa MRT, LRT. 50% na lang po. 50% na po. Hindi na lang, 50% from 20%. Yan po, PBBM orders 50% train fare discount for students and seniors. Grabe po yung ating Pangulo. Sub-sub sa trabaho para ayusin yung ating bansa. Ang buhay ng ating mamamayang Pilipino. Pagkatapos si Sara, sige lang po ang rabas. Ano niya, Mr. Marabis na rabas? Yung lakwat siya ng lakwat sa dito sa amin rabas. Rabas ka na naman na niya, noy. Maski sa insain ka ngaya, minaduman, minarabas. Ang problema mga kababayan, sige na nga ang rabas niya, walang contribution sa ating gobyerno, sige pa batikos. In-invite para makinig, mga kababayan, sa suna ng ating Pangulo para malaman niya kung ano yung mga ginagawa at gagawin pa, ayaw mag-attend, nag-refuse, mga kababayan. Kaya sabi ng Palasyo Malacanang kanina, sabi ni Yusek Claire Castro, yung desisyon niya ni Sara to skip SONA, choice niya yan. Kung ayaw niya niyang mag-attend even though she was invited as Vice President, again, that's her choice. Kung hindi niya marinig
yung mga programa ng ating gobyerno at accomplishments ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that's no longer our fault. It's their choice. Talagang purpose lang yung mga ayaw niyang makinig kasi maririnig niya yung mga akusasyon niya sa ating gobyerno na hindi ginagawa niya. Tulad ng inanapan niya ng 20 pesos na bigas, natupad na. Siyempre, mapapaya siya. Ang dami-daming nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos in just 3 years. More than sa nagawa ng kanyang tatay for 6 years. Di ba po, mga kababayan? Sabi ni Yussi Castro, 4 na bansa in less than a month, pampersonal o pambayan. Nag-celebrate niya siya ng kanyang kaarawan sa Netherlands. Mayroon pa palang Qatar, mayroong Kuala Lumpur at ngayon Australia. So 4 na bansa in less than a month. Lahat pang personal, mga kababayan. Walang pagkinabang ang ating mga mamamayang Filipino. Sayang ng panahon habang sumusweldo siya from the taxes of the Filipino people. Tama itong komentary ng isang netizen po. After na i-publish yung kanyang statement na pupunta siya para sa rally ng mga supporters nila, Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia. Sabi dito sa pinablis na komentary ng Political Pinoy, Sara Duterte's personal trips is still paid for by the Filipino taxpayers. Iyang passport niya ng Vice Presidente has already been stamped more often than the office of the Vice President seal this past months. Di nga natin alam, mga kababayan, kung nagre-report pa sa Office of the Vice President si Sara. Di ba? Baka hindi na nagre-report sa Office of the Vice President. Dapat may DTR siya doon. Daily time records man lang. Parang hindi na pumupunta po. Wala tayong update. Ang nakikita natin, yung mga pag-iikot niya kung saan-saan. At sa ibang bansa pa, mga kababayan. Sabi niya rito, from the cobblestones of Europe to the shopping arcades of Kuala Lumpur in the glittering harbors of Sydney, her itineraries read more like a travel blogger's bucket list than a stateswoman's agenda. Sakto mga kababayan yung description. Parang bucket list ng isang vlogger, travel vlogger, mga kababayan, na kailangan talaga na mag-travel para sa kanyang content. O, di ba? Kinarir, mga kababayan ni Sara, ang pamamasyal kung saan-saan na bansa. Kaya maniwala kayong simple lang ang buhay ng mga Duterte. Kayang-kaya nilang gumastos. Doon nga po sa kaso niyang impeachment case niya. Kinuha ni Sara 16-man battery of lawyers, defense team, mga kababayan, na ang sabi sa mga kumakalat na balita, itong si Fortun, ang acceptance fee daw niyan 20 million. Matindi. Yan ang kumakalat na balita based sa mga previous niya, tulad ng Ampatuan case. Kaya lang yung Maguindanao massacre, Ampatuan case, talo, nakulong si Ampatuan. Tingin ninyo, dito sa battery of lawyers, sa impeachment case ni Sara Duterte. Kasi po, ang totoo, lalabas at lalabas ang totoo. Kasi may kasabihan po tayo dito sa amin sa Bicol, daing tagong hilom na daing nabubulgar. Nothing concealed which shall not be revealed. Biblical po siya. Or hidden which shall not be made known. O di ba? Kahit pa napakagagaling na mga abogado, pag ang defense po nakabase sa kasinungalingan, magkakrambol yan, mga kababayan. Di ba? So sabi dito, Duterte insists no public peso was spent on airfare in hotels. Yet the disclaimer dodges the bigger issue. Every day she is abroad, the Filipino people still deposit her 6-figure salary and attendant allowances straight into her bank account. In effect, taxpayers subsidize a paid vacation from responsibility. Tama. Sabihin pa na personal niyang gastos, pero
yung sweldo niya, tinatanggap pa rin niya. At yung panahon niya, imbis gamitin sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino, kasi elected vice president siya, doon sa pampersonal, nandun siya sa rally. Free Duterte now. You see? May mga abogado na rin po siya na kinuha to defend Digong sa kaso doon sa ICC. Ano pang rason? Di ba? Sabi nga natin, botit si Digong na bigyan ng due process. Yung mga alleged victims ng AJ case po, walang due process na ibinigay. Di ba po mga kababayan? Kaya sabi ng netizen po, the symbolism is damning. While inflation knows at household budgets and farmers beg for fertilizer, the nation's second highest official is busy collecting passport stamps. Her constitutional mandate to be ready to assume the presidency and to spearhead programs assigned by the chief executive cannot be fulfilled from a departure lounge. Worse, transparency is thin. Trip purposes are announced only after photos surface online and substantive outcomes remain invisible. Public office niya is a full-time trust, not a part-time honorarium. If Duterte wishes to globe-trot on private business, decency demands she waive her government pay or better yet, clock in at home and serve. Tama po. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nandun na naman po yung ating Pangulo, biglaan nga po last minute decision pala yon na mag-attend siya sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Para ano yung purpose niya? Para mag-invite po, i-promote yung ating tourism dito sa ating bansa. Iyan po yung ating Pangulo. Kasama yung mga tourism officials natin. Kausap yung mga Japanese officials. Yan sabi dyan sa report ng Presidential Communications Office, President Marcos Jr. met with Japanese tourism partners in Osaka to promote investment in Philippine tourism and boost job opportunities for Filipino workers. Lahat po para sa bayan yung ginagawa ng ating Pangulo. Si Sara, lahat para sa sarili niya. Tapos in-invite para makinig ng SONA. Ayaw. Yan Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya aatin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang vice-presidente, again, choice niya po yun. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yun. It's her choice. You see? Tapos sasabihin ni Sara sa mga media interview, walang ginagawa niya ang Marcos administration para ayusin ang ating bansa. Sa yung walang ginagawa po. Lahat pang personal ang pinag-aksayan niya ng panahon, mga kababayan. Whereas ito yung ating Pangulo. Marcos discusses plan for waste to energy project during Japan visit. Lahat para sa kapakanan ng ating bansa. Yan po yung balita. President Marcos Jr. met with executives of Japan's Canadivia Corporation and Philippine Ecology Systems Corporation or Philico to discuss a proposed waste-to-energy project for Manila. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Marcos is currently on the second day of his working visit to Osaka, Japan, where he is expected to attend the World Expo 2025, hold business meetings, and meet with the Filipino community. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang Instagram post, I am pleased to share that we are working with Japan's Canadivia Corporation on a landmark waste-to-energy project for Manila. Itong initiative niya will turn thousands of tons of waste into clean energy, reduce flooding, create jobs, and help clean up communities, sabi ng ating Pangulo.
O di ba, napakaganda ng mga ginagawa ng ating Pangulo. Alam naman natin po dyan sa Metro Manila, problema yung basura. So pag nangyari ito mga kababayan, masosolve yung problema sa basura ng Metro Manila, mayroon pa tayong clean energy mula sa waste, mula sa basura. Yung basura, i-convert mga kababayan to clean energy. May technology yung Japan dyan. Kaya nakita ninyo sa Japan po, napakalinis. Very progressive kasi sila at advanced ang kanilang technology. Yun ang gusto natin na makuha mga kababayan, ma-implement din dito sa ating bansa. Una muna sa Metro Manila. Later on siguro, i-replicate siya in other major cities sa buong Pilipinas. O di ba napakaganda po? Sabi dito, the meeting centered on Canadivia Corporation's investment plan for the YTE projects in partnership with Fileco, a key player in the design, construction, and management of integrated sanitary solid waste facilities dito sa ating bansa. Itong Canadivia Corporation is an Osaka-based company that specializes in environmental systems, including advanced WTE facilities, desalination plants, and water treatment technologies. Very good po ang ginagawa ng ating Pangulo. Located in Smoky Mountain, Manila, the WTA project aims to sustainably overall Metro Manila's waste disposal system by recovering energy on a large scale. It will address several national priorities, including the improvement of Manila's waste disposal system, power generation, foreign direct investment generation, employment creation, and environmental sustainability. Nakipag-meeting din yung ating Pangulo with executives ng Japanese shipbuilder, Chunichi Shipbuilding Company Limited, para to sa panglimang phase ng expansion ng shipyard in Balamban, Cebu, through investments in new capital equipment and the enhancement of its research and development capabilities. Makikita ninyo lahat ng lakad ng ating Pangulo. Ang purpose mga kababayan para mapaunlad ang buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Maayos yung ating bansa. Si Sara, anong ginagawa po? Ayan para sa Free Duterte Now rally. Lahat ganun na lang, mga kababayan. Naging inotil na po si Sara. Sabagay, kahit noon pa, after na manalo as Vice President, inappoint as Deputy Secretary, ang accomplishment niya, yung paglunok ng 125 million confidential funds. Kaya siya na-impeach. Yussi. Sabi po ni Yussi Castro, Sara Duterte niya may be violating obligation with her trips abroad. Violating the obligation to the people. Yan 4 na bansa in less than a month. So ang tanongan niya, pampersonal o pambayan? Tinatanong pa ba yan? Personal trip nga. Sinabi niya mismo sa kanyang statement, personal trip. So, hindi man pwede ang personal trip para sa ating bayan, para sa kanila. Kanila lang na pamilya. Ito yung press briefing ni Yussi Castro. Ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa Palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan.
That is the question. Kung masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente, ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. O ngayon, yung ating Pangulo naman po, sa kanyang travel sa Osaka, hindi pang personal. Ito yung tanong ng isang reporter. Business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo, para mapalaki pa po, mapagandang ating turismo, at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Sa pool? Di ba? Kaya yung inihingi na 700 million na budget ng Office of the Vice President, sana yung Congress po ipatawag uli si Sara Duterte to defend the 700 million budget. Saan niya gagamitin? Baka ubusin lang mga kababayan sa pagtatravel na wala mang kabuluhan at may relasyon sa rally. Ano ba? Kausap yung mga supporters nila para magsayaw-sayaw ng bangag, ngiwi, butod. Yun ang pinapa-trending nila ang author si Harry Roque. Nasira na po ng bait si Atty. Harry Roque. Abogado ka, ganyan ka umasta na parang isang paslit, isang bata na nangangantsaw. Anyway, ito yung pag-announce ni Yossi Castro sa 50% discount ng mga estudyante sa LRTA. Araw. Ito'y bunga ng coordination sa pagitan ng DOTR, LRTA, LRMC at MRT3. Ipakita lang sa ticket counters ang inyong valid school ID o kahit anong school registration form sa current school year para ma-avail ang discount. Pwede ring ma-avail ng discounted tickets ang mga estudyanteng kumukuha ng postgraduate studies. Nagpapaalala po ang DOTR sa mga estudyante na valid lamang ang discount sa single journey tickets at hindi sa VIP cards o stored value tickets. Makakaasa naman ang taong bayan na tuloy-tuloy ang discount para sa mga mag-aaral mula Lunes hanggang Linggo o kahit mapa-holiday pa man yan hanggang 2028. Galing. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inaasahang magiging dagdag ginhawa ito para sa mga tumatangkilik ng train lines dahil 20% lamang ang kasalukuyang student discount. Pero ngayon, 50% discount na. We are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki, 50%. Gaya ng sinabi ng Pangulo, na dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. Magdadagdag tayo ng discount for all students sa LRT 1, LRT 2, at MRT 3. At yung dating 20% discount lang sa mga estudyante ay inutos ng Pangulo na gawin natin 50%. For us students po, sobrang laking tipid niya po, lalo na kaming mga taga-Antipolo pa po, papunta ng Manila, sobrang layo po kasi. So, malaking pandagdag po siya sa budget namin for taon. Di ba? Siguradong kasama rito yung mga estudyante na anak ng mga DDS. Di ba? Yung mga estudyanteng anak ng mga DDS, hindi man bawal para sa inyo yung mag-avail ng serbisyong ito. 50% discount. Kahit na yung mga magulang ninyo na DDS, galit sa ating Pangulo, pero kahit kayo galit,
presidente yung ating Pangulo ng buong mamamayang Filipino. Walang discrimination kahit sa mga DDS. Magkikinabang po dito sa 50% discount. Ayos? Ito pa, magandang balita para sa lahat. Ito yung mga ayaw mapakinggan ni Sara Duterte. Ay magtapos, 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 Self-Rated Poverty Survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng Presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability, education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatiba ng gobyerno na pagaanin ang mga problemang nakakaapekto sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at street safety. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala noong 2021. Patuloy lang ang administrasyon sa pagtatrabaho at upang pagaanin ang pasanin ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, aksyon ang solusyon. Di ba? Siguradong maiiyak na naman po sa inis yung mga DDS. Yung mga ganyang balita, ayaw nila mapakinggan. Basta't magagandang balita, ang gusto nila, intriga, chismis at pangraratak, paninira. Ang ebidensya niya na nabawasan na yung mga mahirap, yung pong pumasok sa imburnal, yung binansagang imburnal girl, negosyante na po ngayon. Entrepreneur. Pumasok lang sa imburnal, nag-viral, inunta ng DSWD. Yan po ang ating gobyerno. Aksyon agad, mga kababayan. Malamang niya Mr. Maravillas yung nag-viral din na nanganak sa EDSA. Yan nga po, baka puntan din yun ng DSWD para tulungan. Yan naman talaga, obligasyon ng DSWD. At matuwa tayo kasi very active ngayon sa kanilang pagsiservisyo, yung DSWD. Kaya imbes na batikosin ninyo, i-appreciate ninyo yung mga positibong ginagawa, mga aksyon ng ating gobyerno. Ito pa, sa droga naman po. Kasi laging sinasabi ng mga DDS na bumalik na daw yung droga. Anong bumalik? Bilyon-bilyon ang nakukumpiska ngayon ng ating mga authorities. At ang maganda, bloodless, walang namamatay. Ayan o, balikan natin si Jose Castro. At isa pa pong bagong pasok na balita. 10 billion pesos worth of drugs nasabat sa Philippine Navy at PIDEA sa karagatan ng Zambales. Droga ang bumungad sa Philippine Navy at PIDEA sa kanilang pag-inspeksyon ng isang fishing boat kaninang madaling araw. Tinatayang nasa 1.5 tons ang bigat ng hinihinalang shabu. Tinawag naman itong isa sa pinakamalaking illegal drug apprehension sa kasaysayan ng Philippine Navy. Saludo po kami sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating paglaban sa droga. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat at magandang hapon para sa bagong Pilipinas. Ito pala mga kababayan, yung aking anak na architect entrepreneur. Invited kayo po yung mga interesado sa meet and greet in Manila on June 22 near MOA, Pasay, Manila, 1 to 4 p.m.
calling all aspiring entrepreneurs in Manila want to learn how to build a thriving business and try our amazing product for free. I'm hosting a meet and greet on June 22, 2025, 1 to 4 p.m. near MOA Arena. Discover the potential of pure organic barley, drink, and receive a free sample just for stopping by. Let's connect and grow together. Sa mga interesado, contact lang po ninyo yung aking anak, Riz Maravillas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.